Honda Click 125. Ang topic natin ngayon ay ACG. Sa Honda, ang tawag niya ACG. 10 years ago na naimbento ang ACG ng Honda. Alternator Circuit Generator. Alternator Circuit Generator, yun yung ibig sabihin ng ACG. 10 years ago, na-invento na nila to. Wala pang ACG, wala pang ACG sa lahat ng brand ng motor. Ngayon, 2003, 2002, December, November, may lumabas na sa Yamaha na ACG. Hindi nila pinangalanan ng ACG, ang pangalan nila, ang tawag naman nila doon, Smart Motor Generator. Para lang hindi lang masabi na kumopya sila. No, yan yung kaibahan sa kanila ngayon. Kaya ngayon, ang tawag nila sa Yamaha, SMG, Smart Motor Generator. Sa Honda naman, ang tawag nila, ACG, at ito yung una na ka-invento ng ACG, Alternator Circuit Generator. No? Kaya ang trabaho ng mga ACG natin, Honda Click 125, ang trabaho nila, ang magneto natin dito, nakalagay yung magneto natin. Yan yung magneto natin. Magneto. Ito yung magneto natin. Yung ano niya, yung diyan nakadikit yung magnet niya. Ito yung stator natin, yung magnetic pole. Nandito nakalagay yung magnetic pole niya. Kaya ang trabaho ngayon ng ECG natin, kapag nag-push start ka, papasok yung positive dito sa push start mo, ang lalabas sa kanya ay negative dito sa number 2. Lalabas sa kanya dito yung negative, ang flow, ang current niya palabas, hindi papasok. Negative naman yun. Pag pindot mo ng push start, starter switch, papasok dito yung positive sa ECM, lalabas naman sa kanya negative. Papunta dito sa starter and charging relay. Yung negative mo, papasok naman siya ngayon dito. Yung positive mo, pag unang susian, at ang manggagaling yung command niya ng positive dito sa slot na to. Fixed mode naman yung positive dito, fixed mode din yung isang positive naman dito. For charging, ito sa ACG, ito naman charging. Yung pangalawa. ACG yung isa, charging yung isa. Kaya pag pindot ko ng push start, papasok yung positive dito, lalabas sa kanya dito yung negative. Naka-fixed mode na yung positive, galing dito sa pag-on ng susian. Fixed mode yung positive dito, expressway, direct sa battery, expressway, normally open, tsaka normally close, galing sa battery. Pag push start ko ngayon, papasok yung negative dito, magagaling dito, yung normally open mo tsaka yung common, magdudugtong siya ngayon na magagaling ngayon dito yung positive niya. Dadaloy dito yung positive, magdudugtong itong dalawa, papasok ngayon dito sa outlet ng charging niya. Ito naman, negative to sa battery. Negative. Yan. Pagpasok naman ngayon yan nito, ang current niya, pag ganun, pag nag-push start ka, pagpasok niya dito sa ECM, ipaprocess niya yung positive na yon, ilalabas naman niya ngayon dito, 3. Ito na yung wire ng ACG. 3 wire ng ACG na yon. Papasok naman ngayon sa stator. Ang stator naman ngayon natin, pag pinasok mo yung 3 na yan, south pole naman, magnetic south pole naman to. South pole naman siya, ito naman yung magiging north pole. Ibig sabihin, kapag yan, lumabas yan sa mga magnetic pole na may lumabas na south pole through electronic magnet at naka-fix mode ng magnet dito ng north pole, obligado iikot talaga yung magnet natin kasi hindi yan pwede magdikit yung north pole tsaka yung south pole. Hindi magdidikit yan kahit kailan. Ang magdidikit lang, north pole to north pole, south pole to south pole ang magdidikit lang. Kaya ibig sabihin, talagang iikot talaga yan, backward naman ang ikot ngayon niya. Kapag papasok yung current na to, positive, para mag-on yung south pole niya. 3 wire na ACG. Yan yung magiging trabaho na ngayon ng ACG natin, na wala na tayong starter motor. Pag umandar na ngayon siya, backward ang ikot niya. Pag andar niya ngayon, forward ang ikot niya, lalabas naman sa kanya ngayon yung charging. Galing naman sa stator ngayon.
Papasok sa ECM, ipa-process ng ECM kasi built-in dito yung RR niya, built-in yung RR niya dito, lalabas naman siya ngayon dito. Kaya dual yung current niya, reversible yung current niya. Nakabitaw na tayo sa push start noon, kaya wala nang current na papasok sa ECM. Palabas na ngayon ng ECM kasi binitawan na natin yung push start natin. Papasok naman siya dito sa slot ng common na to at ang magdudugtong naman yung normally close tsaka yung common. Yung normally close natin, diretso yung positive mo dito, nanggaling stator, nanggaling sa RR ng ECM, tatawid ngayon dito sa normally close, papasok naman sa ngayon sa battery for charging. Yan yung magiging mangyari transaction ngayon ng ECG natin. Yung alternator circuit generator. Na ito yung itsura ng ECG natin. Kaya itong tatlong to, minsan nasusunog tong terminal na to. Wag nyo siyang, pwedeng mo tanggalin to, pero wag nyo ipagpapalit-palit yung yellow, white, tsaka blue. Nakaposisyon talaga yan. May timing yan kung sinong maunang lalabas na positive para ang ikot niya, hindi siya diretsong lalabas na South Pole kaagad, sabay silang lalabas kasi kapag sabay siyang lumabas kaagad yung tatlo na yun, hindi mo mapapaikot kaagad yung North Pole na magnet. Kaya may timing yung paglabas niya, kaya may color coding yan na nakakamada yan, nakatiming yung color coding yan kung sinong mauna mag-trigger ng output ng South Pole. Yan yung magiging trabaho niya ngayon. Ngayon kapag nag-engine check ka ngayon at pumuputok ngayon yung fuse mo ng main fuse ng 25, pag pumutok yung fuse ng main fuse na 25, unahin mo tong tanggalin mo to. Tanggalin mo tong terminal na to, tatanggalin mo tong terminal na to. Kapag pumutok pa rin yung main fuse ng Honda Click natin na 125, hindi grounded ang stator natin. Kaya yun yung unang procedure na natin sa ECG kung may problema ang ECG natin, kung grounded yung ECG natin. Pangalawa naman, ito naman yung CKP. Ito yung terminal ng CKP. Ibalik mo to at hindi naman naputok pa rin yung main fuse natin dito. Ito naman tatanggalin mo ngayon, yung CKP. CKP terminal to, tatanggalin nyo ngayon to, i-on nyo ulit yung susian, palitan nyo panibagong fuse, yung 25 main fuse, pagpalit kayo ng panibago naman, i-on nyo ulit at tingnan nyo kung puputok yung main fuse niya. Kaya kapag hindi kapag pumutok pa rin siya, hindi ito ang problema natin, yung dalawa. Kapag pumutok pa rin yung main fuse natin na 25. Pero pag tanggal mo ngayon nito at hindi pumutok ngayon yung main fuse na 25, ibig sabihin, nasa dalawa ang problema natin, CKP o kaya ACG niya. Ito yung CKP natin, magkaiwala yan sa ACG. Itong CKP natin, i-discuss din natin yan. Kaya, dalawa yung magiging troubleshooting natin dito kapag pumutok siya, ngayon yung main fuse natin. Ngayon, ang isang palatandaan naman ngayon, paano natin siya i-troubleshoot ngayon yung ACG natin kung goods na goods pa yung ACG natin. No? 3-phase to na naka-ACG siya. Ito yung command ng ACG niya. Nandito kaya wag niyo sundutin to at mag-engine check naman to. Magsusundot lang tayo dito gamit yung multitester, yung continuity. Pero dito na tayo sa ACG muna tayo. Pupunta kayo ngayon sa continuity. Continuity dito. Yan. Ngayon, isa-isahin natin to ngayon itong tatlo. No, dapat itong tatlong to, may contact siya. Kapag hindi nagana yung ano natin kapag hindi nagana, hindi naikot yung ACG natin, hindi naikot yung magneto natin kapag pino-start natin yung starter switch. Ganitong troubleshoot yan. Ilagay mo yung isa dyan, isa-isahin mo dito, dapat may continuity siya. Ayan. Dapat mayroon. Ayan. Tapos dito naman sa isa, dapat mayroon. Dito sa isa, dapat mayroon. No, kapag wala yan, kapag walang contact yan dyan, sa tatlo na yan, ibig sabihin may problema yung ECG natin. Kaya dalawang mapuntahan nyo ngayon. Hindi siya iikot yung ECG nyo, hindi rin magkakaroon kayo ng tamang charging. Kaya dalawa yung troubleshoot na mangyayari ngayon dito. Kaya ilipat naman natin ngayon dito sa isa. Lipat natin ngayon sa isa. So, sa kulay white. Ganun pa rin. Oh. Mayroon.
Tapos dito sa tatlong terminal na pinaghinangan na 'to dapat meron siyang continuity, pero dapat wala siyang body ground dito sa, magnetic pole ng casing ng magnetic pole niya, 'yan, wala. Kapag may body ground siya ngayon dito, hindi ka makakapag-charge, grounded yung stator mo, puputok yung main fuse mo kapag grounded siya ngayon dito. Kaya ito wala siya, oh, pero goods yung terminal niya sa tatlo, meron siyang continuity sa tatlo. Yan, kaya goods 'to. Ito namang isa, yan, isa, dalawa, tatlo. Tapos walang body ground dapat. Dito pa lang kaya ko nang i-confirm siya na buo yung ACG natin at kaya kong i-confirm 'to, confirm na natin na buo pa yung charging system niya. Pero kahit may continuity siya dito sa tatlo, titingnan niyo yung, tingnan niyo yun siya, yung reading mo. Dapat close siya, oh. Dapat close siya. Ayan, 0.5 siya, kaya close siya. Ibig sabihin nito, hindi pa sunog yung magnetic wire natin. Hindi pa sunog yung magnetic wire natin, dumadaloy pa siya ng dire-diretsong current niya. Pangalawa, kahit na meron kang continuity nakikita ngayon dito, hindi pa yung sapat na palatandaan na goods yung charging natin. No? Ang isa sa palatandaan natin kapag hindi siya sunog, tulad niyan, no? Tulad nito, confirm ko na buo pa yung stator natin. Buo pa yung stator ng Honda Click 125 natin. Pwede natin i-rewind to, ha. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-rewind ng 3-phase ng Honda Click 125 na stator. No? At kung paano tayo sukatin yung gauge ng magnetic wire niya. Kaya doon pa lang, klaro na kaya kong i-confirm to na buo yung ACG niya, buo rin yung charging system niya. Sa Honda Click 125 na ACG charging system. Kaya magkaiwalay siya ang transaction ng CKP sa ACG natin. Ang pagtanggal, itatopic din natin to.